Hi everyone! I have here the CEO of Donut Park, Michelle Ferra Alfonso. Magtatanong lang tayo ng mga couple of questions kung ano yung feedback niya sa mga services or operations and system services na na-provide natin sa Sweet Dough Global, which is the legal name ng Donut Park. Mitch, question lang. Can you share specific success story kung saan yung operations and systems development naka-impact doon sa business performance mo? Actually, number one dun sa inventory system. Kasi syempre sa Donut Park, lalo, ang dami nating raw materials, di ba? Nung time na wala pa yung ops team na nag-handle sa inventory system, medyo kaya naman mag-manual, but ang hirap ang hirap bantayan So, hindi mo na napapansin yung mga kung saan yung kung saan may nawawala or what, or saan napunta yung mga produkto. Syempre yung kumbaga yung losses doon nung time nang wala pa yung ganung sistema, ang taas ng losses. Correct. So unlike now, na nakasistema lahat. So nakita mo yung business performance in terms of the warehousing na ayos because of the inventory system. Second question, what was the most complex problem, yung pinaka mahirap natin na problema na na-solve through operations and systems development? And ano yung naging outcome nun? So, sa lahat ng aspeto in general, like in terms of warehousing, accounting, operations itself. Syempre, unang-una, ang medyo, yun nga, ang madugo, di ba, yung, let's say, warehousing, inventory system. Lalo kapag overstocks or understocks, hindi mo alam. So, pangalawa dun sa operations team, lalo sa after sales natin, kumbaga, na-reduce yung stress. Yeah. Kasi syempre, kami kasi, sanay kami lagi dati manual Yeah. Di ba hindi naman kami yung ma-technical, di ba? Kilala mo naman kami kay ma-technical. From the onboarding itself, ano? Yeah. So ngayon, yung sistema, kumbaga talagang nag-improve. Yeah, that's good. That's good to hear. Meron ka bang mga nakitang mga measurable KPIs katulad or measurable results rather katulad ng nagkaroon ka ba ng process efficiency because nasabi mo nga yun sa operation side, nagkaroon na tayo ng automation pagdating sa onboarding, may mga welcome email tayo na sinesend sa kanila, may mga calendar links tayo na sinesend sa kanila, 'di ba? Wherein now automate na natin yung mga appointment schedule for the training. Ano yung nakita mo na measurable resulta nun in terms of process efficiency, napagaan ba yung buhay ng team, nakikita mo ba yun na naging outcome? Of course, ang naging epekto number one, maliban sa na-build natin lalo yung trust ng sales team natin and yung mga franchisee natin, lalong dumami naman din yung mga potential client natin na gusto magkaroon ng Donut Park kasi nakita nila na yung Donut Park, very professional yung approach. Unlike before, kasi syempre, before, lalo last year na binibuild pa lang natin si Donut Park, kumbaga ang dami pang mga adjustment, hindi siya ganun ka-smooth Yeah. Unlike now na nakikita ng mga franchise, sila mismo yung nag-feedback, lalo yung mga clients natin na franchisee ng mga ibang big company Correct. na sinasabi nila na yung approach nyo, tsaka yung sistema natin now, naku, kung naabutan din lalo talaga ng mga dati. Very professional na po. Thank you. At least nakita natin yung pinaka-process flow, yung process efficiency, lalo pagdating sa tao, no? Na maximize natin yung role ng bawat isa. Next question. Ano yung mga tools or methodology na nakita mo sa systems itself na na-develop natin? Ano yung pinaka-favorite systems mo na nai-apply natin sa business mo? Ba sinabi kong lahat matutuwa? Sa lahat, oo, lahat. Pero kung tatanungin mo ako sa pinaka-paborito, for me, ang pera kasi talaga, ang dami sa warehouse talaga. Andun talaga ang pera. So, ang pinaka-favorite ko, yung naging sistema natin Ordering. From ordering. Yeah. Tapos hanggang sa pag-release. Yeah. Yun ang pinaka-favorite ko. So, yung ordering, tas warehousing, inventory, tapos releasing. Oo, kasi kaya ko siya pinaka-paborito since nandun lahat ng resources, andun yung pera. Totoo So, naman yun. kumbaga, mas naingatan Totoo siya. Totoo yan. Yun. Yun ang pinaka-favorite. And as a CEO, asset mo is yun nga. Yes. Nandun yung asset mo eh. Nandun lahat ng pera. Tama. I have last 3 questions na lang. What seems to be the impossible business decision na naging posible simula na magkatrabaho tayo? Impossible decision.
Ako kasi before, syempre, parang since manual nga kami, di ba, lahat parang, ang haba nung sistema, di ba? So, ang naging possible sa akin na kaya pala na yung mga yung ginawa mong system na kahit, kumbaga, maliban sa backup na manual, ang dali palang makita nun. Yeah. Kaya, kumbaga, yung Lalo pala, sa reporting analytics. oo, ang dali pala, na hindi ka na nagko-consume ng too much time. Correct. Kaya Na- mo palang mas makasave. 5 minutes lang, kita mo na agad, Yeah. okay, ito yung in-order ng mga franchisees ko, Yes, ito yes. yung RPO ko. Oo. That's nice. So, yun yung pinaka-imposible na nangyari sa business mo. Nice to know. Ito naman, kasi before na pag-usapan natin na yung C-level, yung mga business partners mo, Yes. initially, they're skeptical na kuhanin yung services namin. Correct. Because yung services namin is super duper premium nga. Premium, yeah. Mahal siya. How did you convince yung mga business partners mo na kuhanin tong premium service na to? Yeah. Aside naman sa may trust naman sila sa syempre as the Major. decision maker. Yeah, major decision maker. And may trust sila din sa akin kasi never ko naman silang dinala sa kapapahamak nila. Lagi naman si makakabuti lang sa kanila. Yeah. And yes, that's true na kumbaga Skeptical sila nung una. Skeptical sila nung una kasi it's mahal. Yeah. 'Di ba? Kumbaga parang kikitain mo, parang bulsa mo na lang 'yon tapos ibabayad mo. But iba kasi yung mindset ko eh. Very different sa Kanila. kumbaga sa major ba na or mga ibang business owner na lang na parang sinisave na lang yung money. Correct. Ako kasi bakit mo papatagalin ng ilang taon kung kailan malalim na yung mga issue, yung problema, o yung sistema na, ba't yung papaagahin ngayon? Diba? At least magaan na. Alam mo, mindset ko that's what I like dun sa mindset mo kasi yung mga business owners na na-handle rin namin, they're very skeptical sa paglalabas ng pera na malaki. Dahil naiisip nga nila, bakit ako gagastos dyan, kaya ko naman yan. Parang know-it-all nga sila. Oo. Wherein ikaw, bakit mo palalakihin yung problema? Kung hindi ko alam, hindi ako expert doon, di might as well hire someone na lang para at least mas mas mapadali Tsaka yung mga kapag, di ba, resolution. lalo sa franchising, may mga company, di ba, na nag-assist para gawan ka ng sistema sa franchise. Correct. Expensive din naman yun. Correct. Diba? So, bakit di yan nalang mag-invest? Kasi nakakatrabaho mo rin madalas na. Kung baga, nakikita mo namang madalas or nakaka-meeting mo namang madalas. I'm not saying na hindi maganda. Gusto ko yun. Kahit expensive na yun. Gusto ko yun. But, di doon ka na lang sa mga katrabaho mo hand in hand. Tsaka yung expert talaga sa ginagawa Tapos, nila. alam mo ba, di ba, sinasuggest ko na nga din sa ibi Yeah. na mag-invest sa ganun yung sa premium na mga service. Oo. Kasi ganun din ako. Ang hirap kasi pag ang tagal Premium na. service kasi I believe kapag premium service or premium rate, you're gonna get an equivalent of that, which is a premium service. Tsaka, ang pananaw ko kasi lagi, hindi ko pwede tingnan yung presyo eh. Ang lagi kong mindset, parang kung ano yung binayaran mo, yun yung makukuha mo, di ba? Parang you know what your service is worth. Nice. So, hindi issue yung babayaran. I like that. You know what your service is worth. Mm. So, kung nagbayad ka ng mura, of course, Cheap yung alam mo yung makukuha makukuha mo. Kung nagbayad ka ng premium, of course, expect mo rin yung makukuha mo. Yes, Yun. yes. Thank you, Mitch. And last question, can you give me one or two significant change in your life, specifically? Yung quality of life when we started working together. Ano yung mga nabago sa buhay mo personally? Yun nga, number one, of course, mas na-lessen yung stress. At the same time, mas nagtiwala ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Nice. Ganun. I like that. At least, nandun na yung deep trust mo kasi those people is alam mo na may nag-train na sila, may nag-train na sa kanila na expert. Yes. At the same time, alam na nila yung ginagawa nila. Kaya you're gonna trust them no matter what. Although, yes, as a CEO, gusto mo pa rin naman maging hands-on eh. So you have to double check din. And it's your right, di ba? And napapansin ko rin, nakakapag-travel ka na Yeah, oo. ng matagal. Yeah. Mga 1 week, ganyan. Totoo. Because you have someone na, not only me, syempre, there's a lot of directors din inside the company, may mga managers din na napapagkatiwalaan mo na rin, right? Kaya pag nag-Europe ako kailangan mas lalong, di ba, syempre si Sam maganda na. Pag lalong gumanda, pwede na ako mag-Europe lalo. 1 month. 15 days yun eh. Anyway, Mitch, thank you so much. Thank I you. appreciate everything talaga. Pero that's all. Again, this is Michelle Ferro Alfonso, the CEO of Donut Park.